Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapakatiit sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, ngayon mga katiits, kwentong kuwin muna tayo mga katiits. So, ang nakita nyo mga katiits ay isang 50 centavos silver coin mga katiits. So, ang silver content sa coin na ito mga katiits ay 0.750 at may halo itong 0.250 copper mga katiits. So, ang kanyang bigat ay 10 grams at ang kanyang diameter ay 27.5 mm. May kapal ito na 2 mm at ang kanyang shape ay isang round coin mga katiits. So, sa kanyang harapan, ito nakita nyo or obverse, mayroong standing magandang babae na nakatindig mga katiits, holding a hammer on anvil, and mayroon itong smoking volcano mga katiits at the far right of the coin mga katiits. Mga katiits. So, ang engraver nito mga katiits ay sa palagay ko ay mga Pilipino na ito mga katiits. Ang engraver sa obverse ay sila Milicio Figueroa at saka si Ambrosio Morales. So, para sa akin mga katiits, ang mga designer nito mga katiits ay mga Pinoy ito, mga designer sa mga katiits sa obverse. So, ang likurang bahagi naman nito mga katiits o reverse, mayroon tayong makikita na coat of the arms of the Philippines mga katiits. So, ang ibig sabihin daw ng coat of arms of the Philippines, ito na nagsasabi of features the 8th-rayed sun of the Philippines with its rear representing the 8 provinces which were placed under martial law by Governor General Ramon Blanco. So, yun pala ang ibig sabihin nito mga katiits. So, mayroong litra dito na United States of America at mayroong tao na 1944 at mayroong maliit na S dito mga katiits. Ito na nagpahiwatig na ito ay ginawa doon sa San Francisco, United States of America mga katiits. So, ang engraver nga pala sa reverse ay sina Ambrosio Morales at ang designer naman ay sina Charles Barber at Milicio Figueroa mga katiits. At ito ang kanyang gilid ay reeded or corrugated siya mga katiits. So kung tingnan nyo ang gilid niya mga katiits, medyo maganda pa yung niya mga katiits. Yung niya, parang gear. Maganda pa siya mga katiits. So, ito na siya mga katiits. Okay pa siya mga katiits kahit na ito ay 80 years old na coin kasi from 1944 2024. So, lang natin, i-subtract lang natin yung 2024 by 1944. So, ang niya mga katiits, ang kanyang sagot ay 80 years old na ito mga katiits. So, medyo may katandaan na rin siya mga katiits. Pero kung tingnan natin ng mabuti mga katiits ay hindi pa naman siya pangit tingnan.
kumpleto pa naman siya at ang kanyang mga design mga ka-TH ay kita-kita pa, klaro pa. Medyo mayroon lang mga gas-gas konti mga ka-TH, pero ganun pa man ay generally itong coin na to mga ka-TH ay okay pa siya, maganda pa ang kanyang kondisyon. So kung tingnan natin mga ka-TH sa likuran ay maganda pa rin siya, kaso nga lang mayroon itong hiwa dito. Iwan kung ano nangyari nito. Ito tatlo, mayroong hiwa konti. So talaga naman mga ka-TH, maganda siya mga ka-TH. Tingnan mo naman yung gilid niya, klaro-klaro pa mga ka-TH. Klaro pa ang kanyang mga groove mga ka-TH. So bakit ko ba ipinakita ito sa inyo mga ka-TH? Dahil gusto ko lang na makita niyo yung mga collection ko, para kung makakita kayo ng mga barya tulad nito mga ka-TH ay dapat itago ninyo, kasi may halaga na ito ngayon mga ka-TH. Kahit 50 centavos lang ito ay kung mayroong coin collector na makakita nito na mayroon kayo, siguradong bibilhin yan mga ka-TH ng mga siguro pwede na mga 300 to 500, kasi hindi naman graded ang karamihan sa mga coin na to ay mga ka-TH ay hindi graded eh. So talagang mahal yung graded na coin mga ka-TH, kasi talagang in-examine na yan ng mabuti mga ka-TH, kung ano ba ang kondisyon niya. So ito sa palagay ko, tulad na sabi ko kanina ay good pa ang kanyang kondisyon, dahil ang mga detalye ay klaro pa eh. Klaro pa ang mga detalye. 50 centavos, Pilipinas, yung anvil, yung hammer, saka yung ngayon volcano, yung smoking volcano ay kita-kita pa, at saka sa likuran naman ay kita-kita pa rin. So okay lang ang kondisyon sa coin nito mga ka-TH. So treasure pa rin ito mga ka-TH para sa akin, kasi hindi naman lahat ng mga tao na mayroon nito. So isa lang siguro ako ang nagkakulik nito, at hindi na ganong marami ito mga ka-TH. Maliit na lang ang ano nito mga ka-TH, ang numero nito, yung number nila sa coin. So sana may natutunan kayo mga ka-TH. Kung gusto ninyo masundan yung mga uploads ko, pwede kayong mag-subscribe sa akin upang palagi kayong updated sa mga uploads ko. So ito lang ang palagi kong sinasabi sa inyo mga ka-TH, na huwag natin kalimutan ang ating sarili mga ka-TH. Dapat kumain tayo ng mga pagkain masustansya para maging malusog ating katawan, dahil ang tunay na kayamanan mga ka-TH ay ating kalusugan. Salamat po.